Kinilala ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga institusyong kaagapay nito sa kanilang mga programa. Git ng Central Bank, buhay ang bayanihan sa financial system ng bansa. Narito ang agenda report ni Remus Macasero. Manage debt responsibly and plan ahead. Pinangunahan ni BSP Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat ang pagbubukas ng programa. Sinundan naman ito agad ng presentation ng latest Philippine Economic Highlights. Batay sa report, nakapagtala ang bansa ng first quarter GDP growth rate na 2.8% as of May 7, habang pumalo naman sa 6.4% ang inflation noong Hunyo. Ani naman ni BSP Deputy Governor Abenoja na bagamat may senyales ng pagbaba sa headline inflation, masusing binabantayan ng Monetary Board ang iba pang mga metrics. Headline inflation could be trending downwards if we're looking at the last two prints. But aside from that, we're looking at other measures of inflation. Core inflations may have plateaued. We don't know. We have two data points recently above three data points above 4%. Sa financial front naman, ang domestic liquidity o ang perang umiikot sa ekonomiya ay nakapagtala ng 12.8% year-on-year growth rate as of May. Nanatiling matatag din ang bank lending na nagtala ng 12.1% year-on-year growth rate. Patuloy daw itong lumalakas, dala ng tuloy-tuloy na credit demand mula sa mga business at households. Ayon naman kay Land Bank President and CEO Lynette Ortiz. Cautiously, I think there are still a lot of headwinds. As you saw, our GDP growth. We're doing what we can within the factors and macroeconomic environment that we're dealing with. I'd say that, I think it's really all about efficient balance sheet management, also managing our risk. Samantala, sapat pa rin daw ang dollar buffer ng bansa. Sa pagtatapos ng Hunyo, ang Gross International Reserves o GIR ay nananatiling sapat sa $104.8 billion. Ang halaga ng piso naman, bumaba ng 4.2% year-to-date dahil sa geopolitical tensions at pabago-bagong presyo ng langis. Tinapos ng Bangko Sentral ang programa sa opisyal na presentasyon ng mga 2026 outstanding BSP stakeholders. No single institution can build a strong financial system on its own. But shoulder to shoulder, we can achieve more than any of us can do alone. It's therefore my honor to recognize this year's outstanding BSP stakeholders. Patuloy na binibigyan diin ng BSP na ang matibay na alyansa kasama ang pribado at pampublikong sektor ay nananatiling kritikal sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya. Para sa agenda, Remus Macasero, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.